Ito ba ang panahon para panatilihin ang ating dangal? Makipag-ugnayan agad sa Pilipinas. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang lahat ng Amerikano. Ang mga nag-aalab na salitang ito ay umalingaw-ngaw sa isang di-opisyal na pulong sa loob ng gobyerno ng Amerika. Ang insidente, na inulat ng mas huli, ay nagpakabigla sa mundo. Ang kwento ng utang na loob ng ilang Pilipino na nagligtas ng di mabilang na buhay ng mga Amerikano ay kalaunan ay nalantad, nagdulot ng luha sa buong Amerika. Mangyaring mag-subscribe at mag-like. Simulan na natin. Ito ay bago mag-alas. 4 ng madaling araw nang matanggap ko ang unang ulat sa Emergency Command Center sa downtown Seattle. Isang 20 taong gulang na lalaki ang natagpuang walang malay sa isang eskinita malapit sa Pike Place Market. Bilang isang ahente ng Department of Homeland Security, karaniwan na ang mga tawag na ganoon. Ngunit sa ilang kadahilanan, isang nakakabalisang pakiramdam ang bumalot sa akin. Pagdating ng ambulansiya, halos hindi na ma-detect ang pulso niya at idineklara siyang patay 10 minuto matapos dumating sa emergency room. Ang doktor na nagbigay ng paunang lunas ay nagpasya na ito ay isang tipikal na drug overdose. Gayunpaman, ang resulta ng pagsusuri sa dugo na sinuri ko sa pinangyarihan ay nakakagulat. Walang nakitang kilalang drug compounds. Sa aking 15 taon sa pagpapatupad ng batas laban sa droga, hindi ko pa kailanman nakaharap ang ganitong kaso. Agad kong iniulat ito sa aking superior, ngunit isang pababaliwalang sagot lamang ang natanggap ko na nagpapahiwatig na ito ay isang pagkakamali lamang sa pagsusuri. Umaasa akong totoo iyon, ngunit may isang bagay na hindi maganda ang pakiramdam. Tulad ng inaasahan, pagkaraan ng isang oras, isang pangalawang pagkamatay ang naganap sa Belltown. Isang babae sa kanyang 30s na may mga sintomas na kapareho ng unang biktima, matinding hirap sa paghinga at cardiac arrest. Agad akong nagtungo sa pinangyarihan. Kailangan kong makahanap ng isang karaniwang thread sa pagitan ng dalawang insidente, ngunit walang koneksyon sa pagitan ng dalawang biktima. Ang kanilang mga edad, propesyon at tirahan ay magkakaiba. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, nagsimulang umugong ng walang tigil ang aking radyo. Magkatulad na insidente ng pagkamatay ang sabay-sabay na naiulat sa Seattle at sa mga karatig na lugar nito. 5 sa King County, 8 sa Snohomish County at patuloy ang pagdating ng mga ulat mula sa Pierce County. Nagmaneho ako sa paligid, bumibisita sa mga pinangyarihan, sinusubukang humanap ng isang pattern. Ngunit ang tanging pagkakapareho ay ang lahat ng umiiral na aparato sa pagtuklas ay walang silbi. Ang pinakanakakagulat ay ang matinding pagkakaiba-iba sa mga edad at background ng mga namatay. Mula sa mga teenager sa high school hanggang sa mga office workers sa kanilang 50s, walang kinalaman ang kasarian at lahi. Higit na nakababahala ay ang ilan sa mga biktima ay namuhay ng walang kaugnayan sa droga. Nang direkta akong makipag-usap sa kanilang mga pamilya, marami sa kanila ay halos hindi umiinom ng alak. Ang sangay ng CDC, Centers for Disease Control and Prevention, sa Seattle ay bumuo ng isang emergency response team noong alas 10 ng umaga. Bilang isang federal agent, sumali ako sa koponan. Ngunit lahat ng umiiral na kagamitan sa pagsusuri ay napatunayang walang saysay. Mass spectrometry, gas chromatography, maging ang pinakabagong mga spectrometer, wala ni isa ang nakatukoy sa eksaktong mga component. Nang dumating ang mga ulat na ang substance na ito ay nagpapakawalang bisa kahit ang mga drug detection test, lubos akong nalito. Tanghali, idineklara ng mga otoridad sa kalusugan ng Washington State ang isang state of emergency. Ang bilang ng mga namatay ay lumampas na sa 30 at patuloy pa ring tumataas. Nakaupo sa command center, inaayos ang mga real-time reports. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Sinimulan ng media na tawaging terorismo ng droga ang insidente at ang social media ay binaha ng mga post mula sa mga residente na nagpapahayag ng kanilang pagtakas mula sa Seattle. Mas desperado pa ang katotohanan na ang mga umiiral na antidote ay ganap na walang epekto. Ang naloxone at bawat iba pang pang-emergency na gamot ay napatunayang walang silbi. Sa pagbisita sa mga ospital, sabay-sabay na sinabi ng mga medical professional na maaari lang nilang panoorin ang mga pasyente na namamatay. Pagsapit ng alas, 6 ng gabi, ang huling bilang ng mga namatay ay naitala sa 30. Ang punong tanggapan ng CDC
ay nagdaos ng isang emergency press conference at opisyal na inihayag ang pagkakaroon ng isang bagong synthetic opioid, ang Chiron. Nakikinig ako sa anunsyo mula sa likuran ng silid ng kumperensya. Pinakanakakabahala sa akin ang kawalan ng anumang pagbanggit ng konkretong mga hakbang. Ito ay isang sandali kung kailan opisyal nilang inamin na ang buong umiiral na sistema ay nawalan ng bisa. Binalot ng matinding pagkabalisa ang Amerika. Ang mga video ng mga taong nagiging parang zombie at namamatay ay ina-upload sa YouTube ng real time. Sa gitna nito, may isang komento na nakakuha ng aking pansin. Parang walang problema sa droga ang Pilipinas. Kung Pilipinas lang, marahil ay agad nilang napigilan ang problema. Mabilis na naipost ang gayong mga opinyon. Sa sandaling iyon, naaalala ko ang sinabi ng aking asawa, si Sarah, noong nabubuhay pa siya. Ang sistema ng Amerika ay tumutugon lamang matapos mangyari ang problema. Hindi nila iniisip ang pagpigil. Sa totoo lang, sa aking linya ng trabaho, palagi kong nakikita itong kakaiba. Ang Pilipinas ay isang bansa na may kakaibang kakaunting problema sa droga. Ang mga isyu sa droga na sumasalanta sa ibang mga bansa ay bihirang mangyari sa Pilipinas. Siyempre, narinig ko na dahan-dahan nang lumalabas ang mga problema sa Pilipinas kamakailan, ngunit hindi ito maihahambing sa antas sa Amerika. Naalala ko ang isang bagay mula noong nakaraang taon. Hanggang noon, umasa akong magiging katulad kami ng Pilipinas. Walang kabuluhan iyon ngayon, ngunit sa pag-alala sa panahong iyon, hindi ako makagalaw. Pagkatapos, ng 9 ng umaga kinabukasan, agad akong ipinatawag sa Washington, D.C. Isang di-opisyal, closed-door meeting ang gaganapin sa West Wing ng White House at sa underground conference room nito. Habang bumababa ako sa eroplano at sumasakay sa taxi, patuloy na nag-uulat ang balita sa sitwasyon sa Seattle. Ang bilang ng mga namatay ay umabot sa 43 magdamag at magkatulad na mga kaso ay naiuulat na ngayon sa ibang mga estado. Pagdating sa White House, marami ng opisyal ng gobyerno ang nagtipon. Umupo ako sa likuran, nakikinig sa paliwanag, at napagtanto kong mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Magkatulad na pagkamatay ang nangyayari sa California, Oregon, at iba pang mga estado. Ang pinakanakakagulat ay ang lahat ng umiiral na sistema ng pagtugon ay nawalan ng bisa. Ang Drug Detection Network na binuo sa loob ng 15 taon na may bilyon-bilyong dolyar ay naging ganap na walang silbi. Sinabi ng pinuno ng Drug Enforcement Administration na may desperadong tingin sa kasalukuyan, wala kaming paraan upang pigilan ang Chiron nang proactively sa kung ano ang mayroon kami. Sa sandaling iyon, maingat na nagsalita ang National Security Advisor, mayroon kaming sistema na tinatawag na Protocol X na eksperimental na ipinakilala noon. Sa sandaling narinig ko ang pangalang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang Protocol X ay isang proyekto na direkta kong kinasangkutan 3 taon na ang nakakaraan. Ang alaala ng pagbuo ng isang sistema ng pagpigil sa pagkalulong sa droga kasama ang napakatalino nitong taga-disenyo, si Dr. Kenji Santos, ay muling bumalik sa akin ng maliwanag. Gayunpaman, agad na naging malinaw ang isang problema. Si Dr. Kenji Santos, ang pangunahing taga-disenyo ng Protocol X, ay hindi na makontak sa loob ng 1 taon. Ang karaniwang pinagkasunduan sa mga inhinyero ay bagaman umiiral ang sistema mismo, hindi ito maaaring paandarin nang wala si Kenji. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit nawala si Kenji. Ang kanyang galit at pagkadismaya nang kansilahin ang proyekto ay mabilis na pumasok sa aking isip. Tinanong ng CDC Director ang tungkol sa iba pang tauhan. Ngunit ang sagot ay si Kenji lamang ang nakakaintindi ng lubusan sa istruktura ng algorithm na kanyang binuo sa buong mundo. Ang ibang mga mananaliksik ay humawak lamang ng maliliit na module at walang nakakaalam sa pangkalahatang pilosopiya ng disenyo ng sistema. Sa partikular, ang exception handling algorithm na huling idinagdag ni Kenji ay hindi maintindihan ng sinuman. Tiningnan ako ng Secretary of Homeland Security at sinabing, "Ikaw ang pinakamalapit na nakatrabaho ni Kenji noon, tama? Mahahanap mo ba siya at mahihikayat siyang bumalik?" Sumagot ako ng tapat. Kung isasaalang-alang ang mga pangyayari kung paano siya umalis, hindi ito magiging madali. Ngunit sulit itong subukan. Sa kalagitnaan ng pulong, isang mas desperadong balita ang pumutok. Nagsimula nang mangyari ang magkatulad na pagkamatay sa Texas at Florida.
Ito ay patunay na kumakalat na ang Chiron sa buong bansa. Nabatid ng lahat na wala ng oras. Ang pinaka nakakainis ay ang teknolohiya ay tiyak na umiiral. Ang Protocol X ay nakamit ang kahanga-hangang resulta sa trial run nito 3 taon na ang nakalilipas. Ang katumpakan nito sa paghula ng pagkalulong sa droga ay lumampas sa 98% at ang success rate ng paggamot sa pamamagitan ng maagang interbensyon ay higit sa 3 beses na mas mataas kaysa sa mga umiiral na sistema. Ngunit kung wala ang taga-disenyo nito, lahat ng iyon ay walang silbi. Pagkatapos ng pulong, pribado akong nakipag-usap sa National Security Advisor sa pasilyo. Opisyal akong itinalaga sa misyon na hanapin si Kenji. Ang deadline ay 1 linggo. Kung hindi ko mahihikayat si Kenji na bumalik sa loob ng panahong iyon, magiging walang magawa ang Amerika laban sa Chiron. Nang gabing iyon, sinuri ko ang mga lumang file, sinusubaybayan ang mga galaw ni Kenji. Ang huli niyang kontak ay eksaktong 13 buwan na ang nakakaraan. Nang kansilahin ang proyekto dahil sa mga dahilan pampulitika, nagalit si Kenji. Matindi niyang pinuna ang mga limitasyon ng sistemang Amerikano, inihagis ang kanyang pagbibitiw at nawala. Palagi kong pinagsisihan na hindi ko siya napigilan noon. Sa pamamagitan ng ilang ahensya ng intelihensya, nakumpirma kong nakita si Kenji sa kung saan sa Oregon. Gayunpaman, hindi alam ang eksaktong lokasyon. Nagpasya akong sumakay sa unang eroplano, patungong Portland kinaumagahan. Mas maraming tao ang mamamatay sa bawat oras na lumilipas. Kailangan kong hanapin si Kenji, ang tanging solusyon. Dumating ako sa Portland Airport bandang alas 11 ng umaga kinabukasan. Habang umuupa ako ng kotse at nagmamaneho patungong lungsod, sinuri ko ang aking telepono para sa pinakabagong mga update. Inulat ng balita na ang bilang ng mga namatay ay umabot sa 80 magdamag. Ang mga pagkamatay na may kaugnayan sa Chiron ay naiuulat na ngayon sa East Coast. Ang sitwasyon ay kumakalat ng hindi makontrol. Una akong dumaan sa FBI Field Office sa Portland upang kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Kenji. Sinabi ng agent in charge na mayroong ilang ulat na nakita ang isang lalaking Asyano sa Timog Oregon sa nakaraang 6 na buwan. Gayunpaman, hindi raw makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pinakamapusong lead ay nagmula sa isang maliit na bayan malapit sa Salem. Nagulat ang mga lokal na residente na madalas nilang nakikita ang isang lalaking Asyano na nagmamaneho ng camper van. Mayroon ding mga patotoo na ang lalaki minsan ay bumibili ng mga elektronikong bahagi sa lokal na hardware store. Agad akong nagtungo sa Salem. Sa pagmamaneho patimog mula sa Salem ng halos 1 oras, lumitaw ang isang maliit bulubunduking bayan. Ito ay isang tahimik na lugar na may populasyon na halos 3,000. Una kong binisita ang hardware store sa sentro ng bayan. Ang may-ari, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay maingat na nagsimulang magsalita nang ipakita ko sa kanya ang aking pagkakakilanlan bilang isang federal agent. Sinabi niya na ang lalaking Asyano ay regular na bumibisita sa tindahan sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Karaniwan ay bumibili ng mga bahagi ng elektronikong circuit at mga soldering iron. Siya raw ay isang taong kakaunti ang salita ngunit napakagalang. Ang pinakamahalagang impormasyon ay tila nakatira ang lalaki sa isang camper van malapit sa kabundukan sa silangang bahagi ng bayan. Nagpatuloy ako sa pagtatanong sa iba pang mga tao sa bayan. Isang gas station attendant ang nagsabi na ang lalaki ay dumarating para magpakarga ng gasolina 2 o 3 beses sa 1 linggo. Palagi raw siyang nagbabayad ng cash at halos walang pakikipag-usap. Gayunpaman, minsan daw ay tinanong niya ang tungkol sa pagtatapon ng medical waste. Nang gabing iyon, sinimulan kong hanapin ang bulubunduking lugar sa silangang bahagi ng bayan. Umakyat ako sa paikot-ikot na mga daan ng bundok, naghahanap ng anumang bakas ng camper van. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap, nakita ko ang isang puting camper van na malalim sa kagubatan. Pinahinto ko ang aking sasakyan at maingat na lumapit. Ilang plastic greenhouse ang nakalagay sa paligid ng camper van. Naririnig ko ang mga tunog ng trabaho na nagmumula sa loob. Bumilis ang tibok ng aking puso. Si Kenji ba talaga ito? At kung gayon, paano ko siya hihikayatin? Alam kong hindi ito magiging madali, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang galit nang kansilahin ang proyekto 1 taon na ang nakakaraan. Narinig ko ang mga elektronikong tunog na nagmumula sa isa sa mga plastic greenhouse tulad ng mga mula sa medical equipment. Dahan-dahan kong kumatok sa pinto.
Tumigil ang mga tunog ng trabaho sa loob at pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. At doon, sa harap ng aking mga mata, lumitaw si Dr. Kenji Santos. Nagulat si Kenji nang makita ako. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging malamig at maingat. Malaki ang ipinayat niya sa loob ng 1 taon at humaba ang kanyang balbas. Nakadamit siya ng simple, ngunit ang kanyang mga mata na nananatiling matalim at matalino ay hindi nagbago. Maikli akong bumati sa kanya at tinanong kung mayroon siyang oras upang mag-usap. Tinitigan ako ni Kenji sandali. Pagkatapos ay senyasan akong pumasok sa plastic greenhouse. Sa loob, iba't ibang medical devices ang nakalagay. Karamihan ay tila mga kagamitang inayos na segunda mano o itinapon. Tinanong ni Kenji kung bakit ako dumating. Tapat kong ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, kung paano kumakalat ang Chiron, isang bagong uri ng droga, sa buong Amerika na nagpapawalang bisa sa lahat ng umiiral na sistema. Idinagdag ko na ang Protocol X ang tanging solusyon. Ang reaksyon ni Kenji ay tulad ng inaasahan. Na may mapanuksong ekspresyon, sarcastic siyang nagtanong kung ngayon lang siya hinahanap ng gobyerno ng Amerika. Idinagdag niya na kinansela nila ang proyekto, 1 taon na ang nakalipas dahil sa kakulangan sa budget at mga dahilan pampolitika, at ngayon na humaharap sa krisis, humihingi lang sila ng tulong. Inamin ko ang aking personal na damdamin. Sinabi ko sa kanya kung paano ko personal na naranasan ang kawalan ng kakayahan ng umiiral na sistema nang mamatay ang aking asawa, si Sarah. Nagmakaawa ako sa kanya na sinasabing kung available ang Protocol X, baka naligtas si Sarah at di mabilang na tao ngayon ang dumaranas ng parehong sakit. Ngunit matatag ang sagot ni Kenji. Sinabi niya na ayaw na niyang makipag-ugnayan sa gobyerno ng Amerika at idinagdag na nasiyahan siya sa ginagawa niya ngayon. Nagtataka ako kung ano nga ba ang ginagawa ni Kenji, ngunit nagpasya akong hindi na magtanong pa. Nang araw na iyon, isinasaalang-alang na ang paghahanap sa kanyang kinaroroonan ay sapat na malaking tagumpay. Kinaumagahan, maaga kong binisita muli si Kenji. Sa totoo lang, pagkatapos naming maghiwalay, talagang nagtaka ako kung ano ang ginagawa niya. Pagdating ko malapit sa camper van, nagsimula na si Kenji sa kanyang trabaho sa greenhouse. Nagpaalam ako at pinakita niya sa akin ang kanyang workspace. Mas sopistikadong kagamitan kaysa sa inaasahan ko ang nakakabit, mga blood analyzer, maliit na centrifuge, at mga gawang bahay na aparato na hindi ko pa nakita. Lahat ay tila gawa sa mga bahagi ng itinapong medical equipment. Nang magpakita ako ng interes, nagsimulang ipaliwanag ni Kenji ang kanyang trabaho. Individual siyang sinusuri ang mga taong drug addict sa rehiyong ito. Inayos niya ang mga itinapong blood testing device mula sa mga ospital at nangongolekta ng biological data mula sa mga addict. Sinabi niya na nakatuon siya sa mga kaso na hindi tumutugon sa mga kasalukuyang paggamot. Tinanong ko si Kenji tungkol sa kanyang pagsusuri sa Chiron. Nagtataka kung nakuha rin ba niya ang pagkakataong suriin ang bagong drogang ito. Medyo nag-atubili si Kenji. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang nakakagulat na paghahayag. Sa pagtingin sa istrukturang kemikal ng Chiron, sinabi niya na malaki ang posibilidad na ito ay binuo sa Silangang Asya, partikular sa China o Russia. Ang datos ng pagsusuri na ipinakita sa akin ni Kenji ay nagpatayo ng balahibo ko. Ang istrukturang molekular ng Chiron ay nagpakita ng isang pattern na ganap na naiiba mula sa mga umiiral na Western synthetic drugs. Ipinaliwanag niya na naglalaman ito ng mga partikular na compound na nagpapawalang bisa sa mga droga na batay sa fentanyl na siyang dahilan kung bakit ang mga umiiral na antidote ay ganap na walang epekto. Idinagdag niya na ang ganoong sopistikadong disenyo ay imposible kung wala ang isang national-level research institution. Ang pinakanakakabahala ay ang posibilidad na ang Chiron ay hindi lamang isang bagong uri ng droga. Sinabi ni Kenji na tila idinisenyo ang substansiyang ito na may sadyang intensyon na gawing walang silbi ang sistema ng kontrol ng droga ng Amerika. Iminungkahi ng kanyang pagsusuri na maaaring ito ay binuo ng estratehiko, halos parang isang bioweapon. Ang pinakanaka-impluwensya sa akin ay ang paraan ng paglapit ni Kenji. Nang walang pag-asa sa malakihang sistema o budget ng gobyerno, sinisikap niyang makamit ang pinakamataas na epekto sa pinakamababang resources. Nagulat ako na ang pagganap ng kanyang mga aparato na binuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga itinapon na piyesa
ay mas tumpak kaysa sa mga nasa karamihan ng mga ospital. Ipinakita sa akin ni Kenji ang isang pag-aaral ng kaso. Datos mula sa isang 20 taong gulang na babaeng addict na sinuri niya noong nakaraang buwan. Siya ay isang taong itinuturing na halos imposibleng gumaling sa mga umiiral na paggamot. Gayunpaman, inihayag ng pagsusuri ni Kenji na sa pamamagitan ng paggamot muna sa mga partikular na kakulangan sa nutrisyon at mga kawalan ng balanse sa hormone, ang success rate ng paggamot sa pagkalulong ay maaaring lubos na mapataas. Tinanong ko si Kenji kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Nakakagulat ang sagot ni Kenji. Ipinaliwanag niya na ang sistemang Amerikano ay tumitingin lamang sa datos, hindi sa tao. Binibigyang diin nito ang mga istatistika at kahusayan. Binabalewala ang mga natatanging kalagayan ng individual na pasyente, kaya't direkta niyang sinusubukang tulungan ang mga inabandona ng sistema. Nagpatuloy si Kenji sa pagpapaliwanag ng kanyang filosofiya. Ang tunay na paggamot ay nagsisimula hindi sa teknolohiya, kundi sa pag-unawa sa mga tao. Inamin niya na nang binuo niya ang Protocol X, sinubukan niyang ilapat ang pananaw na ito, ngunit ang gobyerno ay naghanap lamang ng kahusayan at pagbabawas ng gastos. Binigyang diin niya na kailangan ng isang mas komprehensibong paglapit, lalo na laban sa mga estratehikong banta tulad ng Chiron. Noon ko lang naintindihan ang tunay na dahilan kung bakit kinansela ang proyekto isang taon na ang nakakaraan. Hindi lang ito usapin ng budget, kundi isang fundamental na salungatan sa pagitan ng human-centered approach ni Kenji at ng efficiency-first policy ng gobyerno. Nais ni Kenji na iligtas ang lahat ng addicts, ngunit nais ng gobyerno na piliin lamang ang mga kasong mas cost-effective. Kinagabihan, isinama ako ni Kenji sa sentro ng bayan. Sinabi niya na nagboboluntaryo siya sa isang maliit na klinika, nag-aalok ng libreng konsultasyon minsan o 2 beses sa isang linggo. Ang klinika ay pangunahing naglilingkod sa mga taong walang insurance at sa mga addict na nabigo sa mga umiiral na paggamot. Habang pinapanood ko si Kenji na kumukonsulta sa mga pasyente, labis akong naantig. Maingat niyang pinapakinggan ang sitwasyon ng bawat tao at nag-aalok ng mga solusyon na akma sa kanila. Sa halip na magreseta lamang ng gamot o maglapat ng standard treatment, buong-buo niyang isinasaalang-alang ang kanilang kalagayan sa pamumuhay at psikolohikal na estado. Lubos akong humanga sa kanyang pagpapayo sa isang teenager na lalaki. Ang batang ito ay paulit-ulit na nabigo sa mga umiiral na programa sa rehabilitasyon, ngunit si Kenji ay gumawa ng isang komprehensibong diskarte na tumatalakay sa sitwasyon ng kanyang pamilya at mga problema sa paaralan. Hindi lamang niya sinisikap na patigilin ang bata sa droga, kundi hanapin ang mga pangunahing sanhi na nagtulak sa kanya sa pagkalulong sa droga. Nang gabing iyon, pauwi na sa camper van, sinabi ni Kenji na kontento siya sa kanyang kasalukuyang buhay. Nakaramdam siya ng layunin sa pagtulong ng tunay sa mga individual kahit hindi niya kayang patakbuhin ang isang malaking sistema. Naniniwala siyang isinasakatuparan niya ang tunay na paggamot na imposible sa mga proyekto ng gobyerno. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na kung balak kong hikayatin siya, umuwi na lang ako. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Lalo na kung isasaalang-alang ang posibilidad na ang Chiron ay isang estratehikong pag-atake mula sa labas. May mga limitasyon ang kasalukuyang gawain ni Kenji. Ang mga individual na paggamot ay hindi kayang harapin ang isang pambansang krisis. Muli akong nakiusap kay Kenji na bumalik, ngunit muli niya akong tinanggihan. Sinabi niya na masyado nang malalim ang kanyang kawalan ng tiwala sa gobyerno ng Amerika. Wala siyang garantiya na hindi na mauulit ang mga nakaraang pagtataksil. Lubos siyang nag-aalala sa posibilidad na muling kanselahin ang proyekto dahil sa mga dahilan pampolitika. Kahit na matapos itong magtagumpay, lubos kong naintindihan ang kanyang mga alalahanin, ngunit binigyang diin ko rin ang pagkaapurahan ng kasalukuyang sitwasyon. Nang gabing iyon, sa pahintulot ni Kenji, nagkampo ako malapit sa kanyang camper van. Habang nakaupo kami sa paligid ng bonfire, lumabas si Kenji at umupo sa tabi ko. Noon nagsimulang magkuwento si Kenji tungkol sa tunay na dahilan kung bakit kinansela ang Protocol X. Nalaman ko ang mga nakatagong katotohanan ng panahong iyon, na noon lamang ay mababaw kong nalalaman. Ang mga paunang simulasyon ng Protocol X ay nagpakita ng kamangha-manghang resulta. Natuklasan na ang mga addicts na itinuturing na hindi na maililigtas ng mga umiiral na sistema ay maaari ring gumaling sa tamang interbensyon. Iminungkahi ni Kenji na isama ang lahat ng naturang kaso,
para sa pagliligtas, batay sa kanyang pilosopiya na ang bawat buhay ay mahalaga, anuman ang gastos. Gayunpaman, nakaharap siya ng matinding pagtutol mula sa project management team. Partikular niyang binanggit na isang puting opisyal ng gobyerno ang hayagang tumutol na nagsasabing ang diskarte ng mga taga-silangan na punong-puno ng damdamin ay hindi gagana dito. Binaliwala ang kanyang mungkahi na inuuna ang kahusayan at pagbabawas ng gastos. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, umakyat ang galit sa loob ko. Sa huli, dinisenyo ang algorithm upang automatikong ibukod ang ilang mataas na panganib na grupo. Ang mga addict na itinuturing na may mababang tsansa ng paggaling ay automatikong itinatapon ng sistema. Matindi ang pagtutol ni Kenji sa desisyong ito, ngunit naitakda na ang direksyon ng proyekto. Ikinumpisal niya na nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya dahil naging sistema ito na pumipili ng tao. Gaya ng inaasahan, isang trahedyang insidente ang sumunod. Isang 23 taong gulang na nagngangalang Mark Thompson ang paulit-ulit na humingi ng tulong ng 3 beses, ngunit tinanggihan sa bawat pagkakataon. Inuri ng sistema ang binata bilang isang high-risk individual na may mababang pag-asa ng paggaling. Gayunpaman, ayon sa individual na pagsusuri ni Kenji, siya ay isang kaso na sana ay ganap na gumaling sa tamang paggamot. Si Mark ay kalaunan ay namatay sa kanyang ika-4 na overdose. Sinabi ni Kenji na lubos siyang nalungkot sa balita. Hindi niya matiis ang pagkakasala ng isang sistemang kanyang binuo na nagtulak sa kamatayan ng isang tao na sana ay nailigtas. Nang gabing iyon, idineklara ni Kenji ang pagwawakas ng proyekto at isinumite ang kanyang pagbibitiw. Sa pakikinig sa kanyang kwento, sumikip ang aking dibdib. Naisip ko ang aking asawa, si Sarah, na nasa katulad na sitwasyon. Si Sarah ay inuri na may mataas na panganib ng relapse at paulit-ulit na tinanggihan ng paggamot. Itinuring ng sistema na hindi karapat-dapat siyang iligtas. Tapat kong ikinumpisal kay Kenji. Nang magkaroon si Sarah ng kanyang huling overdose, nagmakaawa ako sa doktor sa emergency room na gawin ang kanyang makakaya. Ngunit malamig na sinabi ng doktor, siya ay isang pasyente na maraming beses nang nag-relapse kaya mababa ang priority ng kanyang paggamot. Sa sandaling iyon, napagtanto kong inabandona na ng sistema ang aking asawa. Ikinumpisal ko kay Kenji na kahit pagkamatay ni Sarah, ipinagtanggol ko pa rin ng sistema. Sinabi ko sa sarili ko na mas mahalaga ang pangkalahatang kahusayan kaysa sa personal na damdamin. Ngunit ngayon, sa paglingon, inamin ko na ito ay isang dahilan para ilihis ang aking mga mata sa katotohanan. Nabuhay ako na nagkukunwari na hindi nakikita ang mga limitasyon ng sistema kahit alam ko ang mga ito. Tahimik na pinakinggan ni Kenji ang aking kwento. Pagkatapos ay sinabi niya na siya rin ay nakakaramdam ng katulad na pagkakasala. Bilang developer ng teknolohiya, alam niya ang kawalan ng kakayahan kapag nabigo ang teknolohiyang iyon na magligtas ng mga tao. Ipinahayag niya ang matinding pagsisisi, lalo na sa hindi pagkakayang iligtas ang mga taong tulad ni Mark. Gayunpaman, sinabi ni Kenji na nakakahanap siya ng kapanatagan sa ginagawa niya ngayon. Bagaman sa maliit na sukat, nakakahanap siya ng kahulugan sa tunay na pagtulong sa mga individual. Ipinaliwanag niya na sinisikap niyang maging huling pag-asa para sa mga inabandona ng sistema. Naunawaan ko ang damdamin ni Kenji, ngunit gusto ko pa rin siyang bumalik. Mahalaga ang individual na pagliligtas. Ngunit ang kasalukuyang krisis sa Chiron ay nangangailangan ng mas malawakang pagtugon. Gayunpaman, nang malaman ko ang lalim ng kanyang mga sugat, hindi ko siya madaling mapilit. Habang kumukupas ang mga baga ng bonfire, huli kong tinanong si Kenji. Paano kung maaari nating idisenyo muli ang sistema ng ganap? Ibig sabihin, lumikha ng isang sistema na hindi pumipili ng tao, kundi nagliligtas sa lahat? Sandaling nag-isip si Kenji. Pagkatapos ay maingat na sumagot. Sa ilalim ng mga kondisyong iyon, sulit itong isaalang-alang. Kinabukasan, nag-almusal kami ni Kenji sa isang lokal na cafe. Pagkatapos ng aming usapan kagabi, gumaan ang pakiramdam. Mukhang naramdaman ni Kenji na hindi lang ako naroon para tuparin ang isang misyon, kundi talagang gusto kong lutasin ang problema. Habang umiinom kami ng kape sa cafe, nagpasya akong magbahagi pa ng aking personal na kwento ang dahilan kung bakit ako seryoso sa trabahong ito. Ang aking asawa, si Sarah, ay isang nurse. Nagtrabaho siya sa isang emergency room at dumanas ng matinding stress. Nagsimula ito sa simpleng painkiller,
para lang makatulog pagkatapos ng night shift. Ngunit unti-unti, kailangan niya ng mas malakas na gamot hanggang sa huli ay gumamit na ng ilegal na substansiya. Alam ko na nangyayari ito ngunit hindi ko siya napigilan ng epektibo. Ang pinakamalaki kong pagsisisi ay nang humingi ng tulong si Sarah sa unang pagkakataon. Noong panahong iyon, kakasimula ko pa lang sa aking trabaho sa drug enforcement sa Department of Homeland Security. Ikinumpisal ni Sarah na siya ay isang addict at gusto niyang magpagamot. Agad kong hinanap ang pinakamagagaling na rehabilitation facilities, ngunit sinabi nilang lahat na masyadong mahaba ang waiting list. Kalaunan, nag-enroll si Sarah sa isang public treatment program, ngunit ang sistema doon ay kahindik-hindik. Isang standardized approach ang inilapat at ang mga natatanging kalagayan ng individual na pasyente ay ganap na binaliwala. Nag-relapse si Sarah ng 3 beses at bawat beses ay inuri siya ng sistema bilang isang mas mapanganib na pasyente. Sa kanyang ika-4 na relapse, isinugod si Sarah sa emergency room. Nang gabing iyon, nakipag-usap ako sa doktor sa ospital. Malamig na sinabi ng doktor na si Sarah ay inuri na bilang high risk sa sistema kaya siya ay ibubukod sa intensive care. Ang limitadong resources, anila, ay dapat unahin para sa mga pasyenteng may mas mataas na tsansa ng paggaling. Sa sandaling iyon, nanginginig ako sa galit. Ang ironiya ay ako ay isang federal agent na lumalaban sa droga, gayunpaman ang aking sariling asawa ay hindi nakatanggap ng proteksyon mula sa sistema. Tinawag pa ako ng doktor. Alam mo na para sa mga pasyenteng may mataas na relapse rate, mas mahusay sa pangkalahatan na maglaan ng resources sa mga may mas mataas na tsansa ng paggaling, hindi ba? Si Sarah ay sa huli ay tumanggap lamang ng kaunting paggamot at inilabas. Sinabihan siyang magpagaling sa bahay. Ngunit may mga limitasyon sa isang kapaligiran sa bahay. Madalas akong wala sa trabaho at si Sarah ay kailangang labanan ang kanyang pagkalulong ng mag-isa. Sa huli, naganap ang kanyang ika-5 overdose. Sa pagkakataong iyon, siya ay nasa tunay na kritikal na kondisyon. Halos wala nang malay si Sarah at irregular ang kanyang paghinga. Habang tumatawag ako ng ambulansya, nagdasal ako, pakiusap, iligtas mo siya sa pagkakataong ito. Ngunit sa emergency room, muli kong narinig ang parehong kwento. Bilang isang paulit-ulit na pasyente, limitado ang paggamit ng ICU. Tapat kong ikinumpisal ang aking damdamin kay Kenji noong panahong iyon. Habang namamatay si Sarah, kinamumuhian ko ang sistema. Ngunit kasabay nito, naiintindihan ko rin ito. Ito ay salungat, ngunit bilang isang federal agent, hindi ko lubos na maitatanggi ang lohika na ang pangkalahatang kahusayan ay dapat na ituloy. Si Sarah ay sa huli ay namatay ng gabing iyon. Sa kanyang huling sandali, hawak ko ang kanyang kamay. Bago mawalan ng malay, sinabi sa akin ni Sarah, "Alam kong inabandona ako ng sistema, ngunit hindi kita sinisisi." Sa halip, hinikayat niya ako na ipagpatuloy ang trabahong ito. Pagkamatay ni Sarah, nagpumiglas ako ng ilang buwan. Hindi ako sigurado kung dapat kong ipagpatuloy ang aking trabaho sa paglaban sa droga. Ngunit sa huli, bumalik ako sa trabaho, determinadong pigilan ang paglikha ng iba pang tulad ni Sarah. Ngunit sa kabalintunaan, ikinumpisal ko kay Kenji na nabuhay ako sa pamamagitan ng pagbaliwala sa mga limitasyon ng sistema. Sinabi rin ni Kenji na nakaramdam siya ng katulad na pagkakasala bilang isang taong lumilikha ng teknolohiya. Alam niya ang kawalan ng kakayahan kapag nabigo ang teknolohiyang iyon na magligtas ng mga tao. Ikinumpisal niya na ang pag-iisip tungkol sa mga kaso tulad ni Mark Thompson ay sumasakit pa rin sa kanyang puso. Gayunpaman, itinuro ni Kenji ang isang mahalagang aral. Dapat tayong matuto mula sa mga nakaraang pagkakamali. Sinabi niya na ang kawalan ng kakayahan na iligtas ang mga taong tulad ni Sarah at Mark ay hindi isang limitasyon ng teknolohiya, kundi isang problema sa disenyo ng sistema. Kung makakagawa tayo ng isang sistema na yayakap sa lahat sa halip na pumili ng tao, maaaring lumabas ang iba't ibang resulta. Nangako ako kay Kenji na sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng isang tunay na human-centered system at gagawin ko ang aking makakaya upang matiyak na hindi ito makakansela dahil sa mga dahilan pampulitika. Matapos lumabas ng cafe, muling isinama ako ni Kenji sa kanyang camper van. Ang mainit na sikat ng araw sa hapon ay tumama sa mga plastic greenhouse. Mukhang malalim ang iniisip ni Kenji. Ang aking kuwento ay tila matindi na tumagos sa kanya. Tumagal ng halos 30 minuto bago siya sa wakas ay nagsalita. Pag-iisipan kong bumalik.
maingat niyang sinabi. Ngunit idinagdag niya, may mga ganap na kondisyon. Kailangan itong gawin sa isang ganap na naiibang paraan kaysa sa dati. Ang unang kondisyon ay ang ganap na pagtanggal ng mga selective restrictions sa loob ng algorithm. Binigyang diin niya na walang addict ang dapat ibukod mula sa sistema. Kahit ang mga itinuturing na may mababang tsansa ng paggaling ay dapat magkaroon ng parehong pagkakataon. Ang pangalawang kondisyon ay garantisadong ganap na kalayaan ng autoridad sa disenyo ng sistema. Sinabi niya na hindi dapat magkaroon ng intervention sa mga teknikal na desisyon para sa mga dahilan pampolitika o pambudget. Ang sistema ay dapat patakbuhin, batay lamang sa medikal at teknikal na batayan. At mayroong isang pangatlo, pinakamahalagang kondisyon, ang pagpapakilala ng isang estilong Pilipino na ruta ng intervention at treatment first protocol. Ipinaliwanag niya na ang pag-asa lamang sa American approach ay may mga limitasyon. Binigyang diin niya na ang preventive at human-centered na modelong Pilipino ay dapat aktibong gamitin. Matatag na sinabi ni Kenji, hindi lamang ito isang pagbabalik. Ito ay isang kondisyon upang muling itayo ang isang ganap na bagong sistema mula sa simula. Hindi ito tungkol lamang sa pagbabago ng umiinyaral na Protocol X. Isa-isa kong pinag-aralan ang bawat kondisyon ni Kenji. Lahat sila ay makatwiran at kinakailangan. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung tatanggapin ito ng gobyerno. Ang bahagi tungkol sa pakikipagtulungan sa Pilipinas, sa partikular, ay maaaring maging isang sensitibong issue sa politika. Marahil ay naramdaman ni Kenji ang aking pag-aalala, kaya idinagdag niya, ang sistema ng pagpigil sa droga sa Pilipinas ay world class. Ang diskarte nito na tingnan ang mga addict hindi bilang mga kriminal, kundi bilang mga pasyente na nangangailangan ng paggamot ay groundbreaking. Lalo niyang pinuri ang sistema ng maagang interbensyon ng Pilipinas, na sinasabing napakahusay nito sa pagtukoy ng mga mapanganib na tanda ng pagkalulong ng maaga at pagpigil dito. Binigyang diin niya na ito ay ganap na naiiba mula sa estilo ng Amerika na tumutugon lamang pagkatapos na maging seryoso ang mga problema. Tinanong ko si Kenji kung gaano karaming oras ang kailangan niya. Sinabi ni Kenji na gusto niyang malaman ang desisyon ng gobyerno sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos noon, kailangan niyang gumawa ng ibang plano. Ibig sabihin, kailangang magpasya bago kumalat pa ang krisis sa Cairon. Ang huling kondisyon ni Kenji ang pinakamahalaga, ganap na transparency ng lahat ng proseso ng negosasyon. Sinabi niya na hindi ito dapat isagawa ng palihim, tulad ng dati, at pagkatapos ay biglang kanselahin. Isinasaalang-alang ko ang lahat ng kondisyon ni Kenji. Sa totoo lang, hindi ito madaling hiling. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang krisis, hindi ito imposible. Inisip ko na maaaring tanggapin ito ng gobyerno. Nang hapong iyon, nagpadala ako ng ulat sa Washington. Detalyado kong isinulat ang mga kondisyon ni Kenji na binibigyang diin ang lubhang kailangan ng pakikipagtulungan sa Pilipinas. Idinagdag ko na ito ang tanging paraan upang malutas ang krisis sa Cairon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang sagot mula sa Washington. Isang emergency meeting ang ipapatawag at inutusan akong bumalik sa unang flight kinabukasan ng umaga. Isa sa alang-alang daw ang mga kondisyon ni Kenji. Ipinahatid ko ang sitwasyon kay Kenji. Sinabi ko sa kanya na seryoso itong isinasaalang-alang ng gobyerno, ngunit tapat kong sinabi na hindi ko magagarantiya ang resulta. Tumango si Kenji na may ekspresyon na tila inaasahan na niya ito. Kinabukasan ng umaga, pagdating ko sa Washington, agad akong nagtungo sa punong tanggapan ng Department of Homeland Security. Ang emergency meeting ay nakatakda sa 2:00 ng hapon. Mas maraming opisyal ng gobyerno kaysa sa nakaraang araw ang nagtipon sa conference room. Tila lumala ang sitwasyon ng Cairon, na kinasangkutan ng mas maraming departamento. Detalyado kong iniulat ang aking pagpupulong kay Kenji, ipinapaliwanag ang bawat isa sa 3 kondisyon na kanyang ipinahayag, ang pagtanggal ng mga selective restrictions sa algorithm, garantisadong kalayaan ng autoridad sa disenyo ng sistema, at ang pagpapakilala ng ruta ng interbensyon na estilong Pilipino. Unti-unting bumigat ang hangin sa conference room. Nakita ko sa mga ekspresyon ng mga dumalo na nagsisimula na ang komplikadong mga kalkulasyon. Walang malaking debate sa una at ikalawang kondisyon. Ang karamihan ng opinyon ay katanggap-tanggap ang mga hinihingi na ito dahil sa kasalukuyang krisis. Gayunpaman,
Lumitaw ang mga problema sa ikatlong kondisyon, pakikipagtulungan sa Pilipinas. Nagsimulang matinding tumutol ang mga opisyal ng Health and Human Services. Sa partikular, isang staff director mula sa Senate Health Committee ang agad na nagpahayag ng pagtutol. Ang pinakamatinding pagtutol ay nagmula sa Undersecretary of Health and Human Services. Itinaas niya ang kanyang boses na sinasabing, ang ipagkatiwala ang ating makabagong sistemang Amerikano sa mga Pilipino ay isang paglabag sa ating soberanya. Ang umasa sa banyagang teknolohiya at pamamaraan mismo ay nakakasakit sa dangal ng Amerika. Ilang iba pang opisyal ang tila sumang-ayon. Isang kinatawan mula sa Department of Defense ay nagpahayag pa ng mga alalahanin tungkol sa pagtagas ng teknolohiya. Dagdag pa, isang opisyal ang mapanuksong nagkomento, iyan ay posible lamang sa Pilipinas dahil ito ay isang surveillance society. Ito ay Amerika, isang malayang demokrasya. Idinagdag niya na ang diskarte ng Pilipinas ay hindi tugma sa lipunang Amerikano. Sa pakikinig sa gayong mga pahayag, sumiklab ang galit sa loob ko. Hindi ko maunawaan kung paano nila nakikita ang usapin ng buhay ng tao sa pamamagitan lamang ng makitid na lens ng ideolohiya. Sumagot ako. Dapat nating suriin ng mahinahon ang kasalukuyang sitwasyon ng Amerika. Ang bilang ng mga namatay mula sa Chiron ay lumampas na sa 100 at lahat ng umiiral na sistema ay nawalan ng bisa. Hindi ito ang oras para itaguyod ang dangal, panahon na upang humanap ng praktikal na solusyon. Partikular kung binanggit ang kaso ni Sarah, malinaw na ipinapaliwanag ang mga limitasyon ng umiiral na sistema. Pagkatapos, nagpakita ako ng datos sa aktwal na pagiging epektibo ng sistema ng kontrol ng droga ng Pilipinas. Ang drug addiction rate sa Pilipinas ay sangkapat ng sa Amerika at ang success rate ng paggamot ay higit sa 3 beses na mas mataas. Bukod pa rito, ang kahusayan ng kanilang sistema ng pagpigil ay hindi maihahambing sa sobrang galing. Hindi ko maunawaan kung bakit patuloy silang nagrereklamo ng emosyonal sa harap ng gayong layuning datos. Namagitan ng National Security Advisor na muling binigyang diin ang kalubhaan ng kasalukuyang sitwasyon. Sinabi niya, ang Chiron ay kumakalat sa buong bansa at wala kaming ibang mabisang plano, wala kaming oras para sa mga debating ideolohikal. Ngunit matindi pa rin ang pagtutol ng mga opisyal ng Health and Human Services. Ang ilan ay nagharap pa ng hindi makatotohanang mga argumento na ang Amerika ay makakahanap ng solusyon sa sarili nitong teknolohiya. Nagtagal ang pulong ng higit sa 3 oras. Ang mga pabor at tutol ay lubos na nagkasalungatan at walang naging konklusyon. Ang panig ng Health and Human Services ay nagpumilit sa isang solusyon na nakatuon sa Amerika, habang ang mga departamentong may kaugnayan sa seguridad ay nagmungkahi ng isang realistiko na pamamaraan. Unti-unti akong nainis. May mga taong namamatay sa labas, ngunit sa loob ng conference room, isang pagtatalo sa dangal ang nagaganap. Gayunpaman, nang iulat ng CDC Director ang pinakabagong sitwasyon, natahimik ang lahat. Ang bilang ng mga namatay mula sa Chiron ay tumaas ng 50 sa isang araw. Nakikita na ngayon ang mga palatandaan ng pagkalat sa silangan at timog na may 15 karagdagang pagkamatay sa Texas at 9 sa Florida. Malinaw na wala ng oras. Ginawa ko ang aking huling matibay na pahayag. Kung hindi matututo ang Amerika mula sa Pilipinas ngayon, wala nang matututunan. Mas mahalaga ang buhay ng ating mga mamamayan kaysa sa dangal. Dapat nating tanggapin ang katotohanan na walang solusyon kung wala si Kenji, at kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, magiging walang magawa ang Amerika laban sa Chiron, ang bioweapon na ito. Sa huli, isinagawa ang botohan na naig ang mga boto ng pagsang-ayon. Ang National Security Advisor ang gumawa ng huling desisyon, tatanggapin ang mga kondisyon ni Kenji, ngunit may babala na magsimula sa limitadong mga konsesyon at magpatuloy ng paunti-unti. Mayroon ding stipulation na ang lahat ng pag-unlad ay regular na ire-report sa Kongreso. Pagkatapos ng pulong, agad akong nakipag-ugnayan kay Kenji. Ipinagbigay alam ko sa kanya na tinanggap ng gobyerno ang kanyang mga kondisyon. Bagamat hindi kumpleto, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsimula. Tinanggap ito ni Kenji ng mahinahon, tila inaasahan na niya ito. Gayunpaman, nagpahayag din siya ng mga pag-aalala. Alam niya na nananatiling matindi ang panloob na pagtutol. Inasahan niyang magpapatuloy ang mga hadlang sa buong pag-unlad ng proyekto.
Kaya binigyang diin niya mas matibay na mga garantiya ang kailangan. Partikular niyang sinabi na ang pagtatatag ng isang opisyal na channel sa gobyerno ng Pilipinas ay isang agarang prioridad. Nangako ako kay Kenji na gagawin ko ang aking makakaya upang hikayatin o pigilan ang panloob na oposisyon at idinagdag ko na ako mismo ang hahawak sa gawain ng pagtatatag ng channel ng kooperasyon sa Pilipinas. Matapos ang tawag kay Kenji, agad kong sinimulan ang pagtatatag ng channel ng kooperasyon sa Pilipinas. Una, nakipag-ugnayan ako sa East Asia at Pacific Bureau ng State Department, humihiling ng opisyal na kontak sa gobyerno ng Pilipinas. Binigyang diin ko ang pagkaapurahan ng sitwasyon at ipinaliwanag na kailangan ang pinakamataas na antas ng kooperasyon. Sa kabutihang palad, mabuti ang ugnayan ng dalawang bansa na nagpapahintulot sa mabilis na pagtugon. Pagkalipas ng 2 araw, isang positibong tugon ang dumating mula sa Manila, ang Department of Health ng Pilipinas at ang kanilang Digital Healthcare Research Institute ay nangako ng buong suporta. Bukod pa rito, ang panig ng Pilipinas ay nag-aaral na ng isang sistema ng pagpigil para sa mga bagong uri ng droga tulad ng Chiron. Inasahan nila ang gayong mga banta at naghanda ng mga hakbang ilang taon bago pa man ang Amerika. Ang pinakanakagulat sa akin ay ang bilis ng pagtugon ng Pilipinas. Sa loob ng 48 oras matapos ang opisyal na kahilingan, dumating ang isang detalyadong panukala para sa kooperasyon. Ito ay isang komprehensibong pakete, kabilang ang teknolohiya para sa mabilis na pagtuklas, mga personalized treatment protocol, at mga sistema ng suportang panlipunan. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit iginiit ni Kenji ang diskarte ng Pilipinas. Nang magkaroon ako ng video conference kay Dr. Carlos Lim ng Department of Health, mas marami akong nalaman na partikular na detalye. Ang Pilipinas ay nakabuo na ng isang komprehensibong sistema ng pagtugon para sa mga bagong banta ng droga na nagmula sa China 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na nakabuo pa sila ng mga hakbang laban sa mga substansiya na may katulad na istrukturang kemikal sa Chiron. Masusing ipinaliwanag ni Dr. Lim ang pilosopiya ng pagpigil sa droga sa Pilipinas. Ang pagtingin sa mga addict hindi bilang mga kriminal, kundi bilang mga pasyente na nangangailangan ng paggamot, iyon ang pangunahing punto, aniya. Nakatuon sila sa paggamot at muling pagsasama sa lipunan sa halip na sa parusa. Buong pagmamalaki niyang sinabi na ang diskarte na ito ang dahilan kung bakit pinananatili ng Pilipinas ang isa sa pinakamababang drug addiction rates sa mundo. Mas nakakamangha pa ang teknolohiya ng digital healthcare ng Pilipinas. Ito ay isang sistema na nagsusuri ng individual na biological data at mga lifestyle pattern upang mahulaan ang panganib ng pagkalulong ng maaga. Ipinaliwanag niya na posible ang epektibong maagang interbensyon habang pinoprotektahan ang privacy. Ito ay isang konsepto na ganap na naiiba mula sa lipunan ng pagbabantay na kinatakutan ng Amerika. Ang panig ng Pilipinas ay nag-alok na magpadala ng isang pangkat ng mga eksperto sa larangan ng Amerika, si Dr. Elena Reyes ng Digital Healthcare Research Institute ang mamumuno sa pangkat. Si Dr. Reyes ay isang kilalang autoridad sa mundo sa larangan ng personalized addiction treatment. Nakipagtulungan din siya kay Kenji noong nakaraan. Ang panahon ng paghahanda ay 1 linggo. Bago dumating ang pangkat ng Pilipinas sa Amerika, kailangan naming tapusin ni Kenji ang pangunahing disenyo ng sistema. Muli akong nagtungo kay Kenji. Sa pagkakataong ito, sa opisyal na suporta ng gobyerno, mas sistematiko naming nagawa ang proseso. Nagningning ang mukha ni Kenji sa unang pagkakataon nang marinig niya ang balita na sasama ang pangkat ng Pilipinas. Lubos siyang nalugod na makakatrabaho si Dr. Reyes. Sa kanilang nakaraang magkasamang pananaliksik, nagtugma ng husto ang kanilang mga pilosopiya. Nagkaroon sila ng karaniwang pakikiramay sa human-centered approach. Sinimulan ni Kenji ang pangunahing disenyo ng bagong Protocol X sa kanyang camper van workspace. Sa pagkakataong ito, ganap na naiiba ang diskarte kaysa sa nakaraan. Ang pangunahing punto ay isang algorithm na nagbibigay prioridad sa pagiging inclusive kaysa sa kahusayan, kasama ang lahat ng addicts para sa pagliligtas, at naglalapat ng customized treatment na sumasalamin sa mga individual na katangian. Ang pinakabagong aspeto ay ang pagsasanib ng teknolohiya ng Pilipinas para sa maagang prediksyon. Sa halip na ang umiiral na pamamaraan ng pagtugon lamang pagkatapos na lumala ang pagkalulong,
Ito ay isang sistema na nakakakita ng mga mapanganib na tanda ng maaga at pinipigilan ang mga ito. Para itong maagang diagnosis para sa isang sakit na proactively naiintindihan ang panganib ng pagkalulong. Isang linggo pagkatapos, dumating sa Seattle ang pangkat ng mga eksperto mula sa Pilipinas, kasama si Dr. Elena Reyes. Ang pangkat ay binubuo ng 8 tao, mga data analysis specialist, medical professional at social worker. Isang multidisciplinary team. Bawat isa ay nangungunang eksperto sa kanilang larangan. Ang muling pagkikita ni na Dr. Reyes at Kenji ay nakakabagbag damdamin. Nagkita muli pagkatapos ng 3 taon. Natural na nagsimulang magtulungan ang dalawa, parang mga matatandang kasamahan. Ang teknolohiyang dinala ng pangkat ng Pilipinas ay talagang nakakagulat. Ito ay isang komprehensibong sistema sa isang ganap na naiibang antas mula sa individualistic approach ng Amerika. Malawakang iniulat ng mga pangunahing media outlets kasama ang CNN ang pagdating ng Philippine model sa Amerika. Bagamat may debate tungkol sa pag-asa ng Amerika, sa tulong ng dayuhan upang lutasin ang mga problema sa loob ng bansa, karamihan sa public opinion ay positibo. Lalo na habang patuloy na tumataas ang mga pagkamatay ng Chiron, mayroong isang kapaligiran na nagtanggap sa mga praktikal na solusyon. Gayunpaman, nananatili pa rin ang panloob na pagtutol. Ilang kongresista ang nagtaas ng mga isyu sa Kongreso at ang mga opisyal ng Health and Human Services ay patuloy na nagbigay ng presyon. Kailangan kong gumugol ng maraming oras sa paghikayat o pag-iwas sa mga ganitong balakid isa-isa. Sa kabutihang palad, maayos na umusad ang proyekto. Ang unang linggo matapos sumama ang pangkat ng Pilipinas kay Kenji ay talagang sunod-sunod na sorpresa. Isang pansamantalang research center ang itinatag malapit sa Seattle at nagsimula ang ganap na pagbuo ng sistema. Ang teknolohiya ng Pilipinas na dinala ni Dr. Reyes at ang umiiral na Protocol X ni Kenji ay nagsanib at isang ganap na bagong dimensyon ng sistema ang nagsimulang lumitaw. Unang ipinakilala ang Human-Centered Exception Handling Route. Habang ang umiiral na sistema ay automatikong inuri at ibinukod ang mga pasyente, ang bagong sistema ay dinisenyo upang payagan ang mga human expert na makialam sa lahat ng kaso. Sa partikular, ang mga pasyente na inuri ng sistema bilang inabandona ay palaging kinakailangan na sumailalim sa muling pagsasaalang-alang ng isang medical team. Pinanood ko ang proseso ng pagbuo at labis akong naantig. Ang diwa ng pakikipagtulungan na ipinakita ni na Kenji, Dr. Reyes at ng mga miyembro ng pangkat ng Pilipinas ay tunay na kahanga-hanga. Sa kabila ng pagkakaroon ng magkakaibang kultural na pinagmulan, nakamit nila ang perpektong synergy sa pagtatamo ng karaniwang layunin ng pagliligtas ng buhay. Lalo na binigyang diin ni Dr. Reyes ang kahalagahan ng pagpigil. Ipinaliwanag niya na sa Pilipinas, nakatuon sila sa proactively na pagtanggal ng mga risk factors bago mangyari ang pagkalulong. Ang kanilang pilosopiya ay ang pagpigil sa pamamagitan ng edukasyon, pagpapayo at suportang panlipunan ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang mga tao na gumamit ng droga. Ang pinakamakabagong bahagi ng bagong sistema ay ang kakayahang umangkop sa real time. Ang mga pamamaraan ng paggamot ay maaaring ayusin agad ayon sa mga pagbabago sa kondisyon ng pasyente. Sa halip na mahigpit na standard protocol, naging posible ang personalized tailor-made treatment. Ito ang resulta ng pagsasanib ng individualized improvement technology ng Pilipinas at mga algorithm ni Kenji. Tinanong ko si Kenji ng kanyang mga saloobin tungkol sa sistemang ito. Sumagot si Kenji na may masiglang ekspresyon na sinasabing ang tunay na sistema ng paggamot na pinangarap niya ay sa wakas ay naging katotohanan. Idinagdag niya na tila lubusan nitong nalampasan ang mga limitasyon ng nakaraang Protocol X. Ang partikular na nakakaakit ay ang transparency ng sistema. Ang lahat ng proseso ng pagpapasya ay ginawang public at ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay lubos na ipinaalam tungkol sa mga plano sa paggamot. Sa halip na isang black box algorithm na unilateral na gumagawa ng mga pagpapasya tulad ng nakaraan, ito ay isang demokratikong proseso ng paggamot na kinasasangkutan ng lahat ng stakeholder. Sa ikalawang linggo ng pagbuo, nagsagawa kami ng unang trial run. Ito ay ipinatupad sa maliit na sukat sa isang ospital sa lugar ng Seattle. 5 pasyente na itinuturing na mahirap gamutin ng umiiral na sistema ang napili.
Ang mga resulta ay nakakagulat. Ang lahat ng pasyente ay nagpakita ng mga positibong tugon. Habang pinapanood ko ang trial run, naging kumbinsido ako. Talagang lumilikha kami ng isang makabagong sistema. Isa na hindi lamang may teknikal na kahusayan, kundi pati na rin ng malalim na pag-unawa at pagsasaalang-alang sa mga tao. Ang usapan ni Kenji sa development team habang naghahapunan ay nanatili sa aking isip. Sinabi ko, ang ginagawa natin ay hindi lamang isang sistema. Ito ay isang santuaryo para sa mga tao. Binigyang diin ko na ang teknolohiya ay hindi dapat maging isang kasangkapan upang pumili ng tao, kundi isang kasangkapan upang protektahan ang lahat. Upang maikalat ang bagong Protocol X sa buong bansa, mahalaga ang pagsasanay sa mga tauhan sa site. Itinatag ng pangkat ng Pilipinas na pinangunahan ni Dr. Reyes ang isang pansamantalang training center malapit sa Seattle. Nagsimula ang mga programa ng intensive education para sa mga pulis, EMT, at medical staff ng emergency room. Personal kong nasaksihan ang prosesong ito at naranasan ang pagkakaiba ng diskarte ng Pilipinas. Ang unang grupo na sinanay ay ang Drug Investigation Team ng Seattle Police Department. 25 veteran investigator ang lumahok. Binigyang diin ni Dr. Reyes sa simula ng pagsasanay na kailangang baguhin ang umiiral na mga pananaw. Idinagdag niya ang pangangailangan na lumayo sa pagtingin sa mga adik bilang mga kriminal at sa halip ay kilalanin sila bilang mga pasyente na nangangailangan ng paggamot. Ang mga paunang reaksyon ay nagdududa. Isang veteran officer ang hayagang nagpahayag ng kawalang kasiyahan. Batay sa aking 15 taon ng pakikipaglaban sa krimen ng droga, ang matinding parusa ang epektibo. Ang paggamot at pagpapayo ay sayang lang sa oras. Ilang iba pang investigator ang nagpakita ng katulad na reaksyon. Ngunit matiyagang hinikayat sila ni Dr. Reyes. Nagpakita siya ng konkretong mga halimbawa mula sa Pilipinas, ipinapaliwanag ang mga pagkakaiba sa diskarte. Nagpakita siya ng objetibong datos na naghahambing sa mga resulta ng punishment-centric American style at ng treatment-centric Filipino approach. Malinaw na kitang-kita ang pagkakaiba sa mga recidivism rate. Ang pinakakaakit-akit na sandali ay ang patotoo ni Mang Ray Cruz, isa sa mga miyembro ng Philippine team, isang counselor. Ibinahagi niya ang kanyang personal na kwento tungkol sa isang binata sa Pilipinas na naaresto dahil sa pagkalulong sa droga, ganap na gumaling sa pamamagitan ng paggamot at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang counselor. Nang ibunyag niya na ang binatang iyon ay siya mismo, natahimik ang silid. Diretsong nagkwento si Mang Ray tungkol sa kanyang karanasan. Sinabi niya na desperado siya nang una siyang arestuhin. Ngunit ang sistemang Pilipino ay hindi siya tiningnan bilang isang kriminal, kundi bilang isang taong may kakayahang gumaling. Binigyang diin niya na ang pagkakaibang ito ang lubos na nagpabago sa kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy na nagpahayag ng pag-aalala ang ilang doktor. Ikinumpisal nila na iba ang realidad ng emergency room sa ideal. Sa limitadong kama at resources, mahirap tratuhin ng pantay-pantay ang lahat ng pasyente. Sinabi nila na madalas ay walang silang pagpipilian kundi unahin ang ilan. Ang pinakakaakit-akit na sandali sa kurso ng pagsasanay ay ang patotoo ng isang nurse sa emergency room. Ikinumpisal niya na noong nakaraang buwan, ginamot niya ang isang pasyenteng tinidier na dinala dahil sa overdose ng Chiron gamit ang umiiral na pamamaraan, ngunit sa huli ay namatay ang pasyente. Nagpahayag siya ng pagsisisi na sinasabing, kung mayroon kaming bagong protocol, baka iba ang naging resulta. Habang umuusad ang pagsasanay, unti-unting nagbabago ang saloobin ng mga tauhan sa field. Maging ang mga sa simula ay nagdududa ay nagsimulang kilalanin ang mga posibilidad ng bagong diskarte, habang sila ay nalalantad sa mga partikular na kaso at datos. Lalo na ang taos-pusong paliwanag mula sa mga miyembro ng pangkat ng Pilipinas ay gumanap ng malaking papel. Sa huling araw ng pagsasanay noong nakaraang linggo, nagsagawa ako ng isang simpleng survey sa mga kalahok. Nakakagulat, mahigit 80% ng mga sumagot ay nagsabi na gusto nilang subukan ang bagong diskarte. Nagpakita sila ng kahandaang harapin ito ng bukas ang isip kahit hindi pa lubos ang pagkakumbinsi. Nagtapos ang pagsasanay at sa wakas, dumating ang araw para sa unang praktikal na pagpapatupad ng bagong Protocol X. Isang trial run ang magsisimula ng sabay-sabay sa 3 ospital sa lugar ng Seattle. Personal kong pinanood ang unang test sa Harborview Medical Center. Sina Kenji at Dr.
Reyes ay naroroon din sa site. Lahat ng paghahanda ay kumpleto. Sa wakas ay panahon na ng tunay na pagsubok. Dumating ang unang pasyente bandang una ng hapon. Isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 20s, pinaghihinala ang overdose sa Chiron. Sa umiiral na sistema, ipoproseso siya ayon sa standard protocol, ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin ang bagong pamamaraan. Ang emergency team, gaya ng sinanay, ay nagsimulang suriin ang individual na sitwasyon ng pasyente. Gayunpaman, agad na lumitaw ang unang problema. Nagkaroon ng data linkage error sa pagitan ng umiiral na sistema ng ospital at ng bagong Protocol X. Ang nakaraang treatment history ng pasyente ay hindi na ilipat ng tama. Mas seryoso pa, ang error na ito ay nagdulot ng ganap na naiibang pagpapasya mula sa sistema. Agad na sinuri ni Kenji ang sistema ngunit hindi agad natukoy ang dahilan. Hindi malinaw kung ito ay issue sa database compatibility o isang bug sa algorithm mismo. Samantala, mabilis na lumala ang kondisyon ng pasyente. Nag-alinlangan ang emergency team kung dapat ba siyang iproseso gamit ang umiiral na pamamaraan o patuloy na subukan ang bagong protocol. Isang mas seryosong problema ang naganap. Maling inuri ng American Data Analysis System ang pasyente bilang isang mataas na panganib na individual. Sa katunayan, ito ay isang kaso na may mataas na tsansa ng paggaling, ngunit dahil sa system error, halos maibukod siya mula sa treatment priority. Kung wala ang exception handling route na binuo ng pangkat ng Pilipinas, maaaring ito ay naging isang tunay na mapanganib na sitwasyon. Sa prosesong ito, lumabas ang tunay na henyo ni Kenji. Nagsimula siyang i-reconfigure ang sistema ng real-time. Natagpuan niya ang maling data connection point at sumulat ng corrective code sa lugar. Isang gawain na karaniwang aabutin ng ilang oras para sa isang ordinaryong engineer ay natapos sa loob ng 30 minuto. Ang resulta ng muling pagsusuri sa pasyente gamit ang naitama na sistema ay ganap na naiiba. Nabatid na ang pasyente na dati ay inuri bilang high risk ay talagang isang kaso na maaaring ganap na gumaling sa tamang paggamot. Kung wala ang mabilis na aksyon ni Kenji, isa pang Mark Thompson ang nalikha sana. Ang mga resulta ng paggamot ay nakakagulat. Ang pasyente ay nagkamalay pagkaraan ng 6 na oras at ganap na naging matatag ang kondisyon 2 araw pagkatapos. Mas mahalaga pa ay ang reaksyon ng pasyente sa proseso ng paggamot. Inamin niya na naramdaman niyang hindi siya inabandona ng mga medical staff at ginawa nila ang kanilang makakaya hanggang sa huli. Gayunpaman, ang insidente ng system error na ito ay nagbigay ng munisyon sa mga kalaban sa loob. Agad na itinuro ng Undersecretary of Health and Human Services ang problema na sinasabing isang halimbawa kung gaano kapanganib ang umasa sa hindi napatunayang banyagang teknolohiya. Lumitaw din ang mga panawagan para itigil ang proyekto. Agad akong nagpaliwanag. Ipinaliwanag ko na ang error na ito ay hindi problema sa sistema mismo, kundi sa compatibility sa umiiral na infrastructure. Binigyang diin ko na sa halip ay ipinakita nito kung gaano kahalaga ang real-time response capability ni Kenji at ang exception handling system ng pangkat ng Pilipinas. Binigyang pansin din ng media ang insidenteng ito. Ang ilan ay binigyang diin ang kawalang tatag ng sistema, ngunit karamihan ay nakatuon sa kabayanihang pagtugon ni Kenji. Sinabi ni Kenji na natuto siya ng mahalagang aral sa insidenteng ito. Anuman ang perpekto ng isang sistema, palaging may mga di inaasahang variable. Kaya't mas nagiging mahalaga ang intervention at pagpapasya ng tao. Muling pinagtibay niya ang kanyang filosofiya na ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang at sa huli, ang tao ang dapat gumawa ng mga desisyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, lubos na bumuti ang katatagan ng sistema. Sina Kenji at ang pangkat ng Pilipinas ay nagtrabaho ng walang pahinga na nilulutas ang mga issue sa compatibility isa-isa. Sa partikular, ang manual para sa paghawak ng mga pambihirang sitwasyon ay lalo pang detalyado at pinalakas. Pagkaraan ng 1 linggo, isinagawa ang pangalawang praktikal na test. Sa pagkakataong ito, gumana ito ng perpekto ng walang anumang problema. Ang mga pasyente ay mabilis na tumanggap ng angkop na paggamot at ang mga medical staff ay nagsimulang magtiwala ng lubusan sa bagong sistema. Ang unang trial and error ay kabalintunaan na nagdulot ng paglikha ng isang mas makapangyarihang sistema. 1 buwan matapos malutas ang unang insidente ng system error, nasaksihan namin ang isang tunay na kwento ng tagumpay.
Ang bida ay isang 30 taong gulang na babae na nagngangalang Michelle Rodriguez. Siya ay isang tipikal na kaso na itinuturing na walang pag-asa ng paggaling ng umiiral na sistema. Dahil sa pagkalulong sa fentanyl, dinala siya sa emergency room ng 15 beses sa nakaraang 3 taon at paulit-ulit na nabigo sa lahat ng programa sa rehabilitasyon. Ang huling overdose ni Michelle ay nangyari sa 3 araw pagkatapos opisyal na magsimulang gumana ang bagong Protocol X. Noong araw na iyon, sinusubaybayan ko ang sistema sa Harborview Medical Center. Bandang alas 6 ng hapon, nang makita ko si Michelle na dinala sa emergency room, napansin kong dumilim ang ekspresyon ng mga medical staff. Kilala na nila ang mukha niya. Sa umiiral na sistema, si Michelle ay tumanggap lamang ng kaunting emergency treatment at pagkatapos ay i-discharge. Siya ay isang repeat patient na inuri bilang may mababang tsansa ng paggaling. Gayunpaman, ang bagong Protocol X ay gumawa ng isang ganap na naiibang diskarte. Una, nagsimula itong komprehensibong suriin ang kalagayan ng pamumuhay ni Michelle. Direkta si Dr. Reyes na nakipag-usap kay Michelle. Nakakagulat, may komplikadong mga pangyayari sa likod ng pagkalulong ni Michelle. Siya ay isang single mother na nagpapalaki ng 5 taong gulang na anak na babae ng mag-isa at siya ay naging dependent sa droga dahil sa matinding pinansiyal na presyon at parenting stress. Higit sa lahat, natatakot siyang mawala ang kanyang anak na pumigil sa kanya na maghanap ng tamang paggamot. Si Mang Cheo Leong, isang social worker mula sa pangkat ng Pilipinas, ay nag-imbestiga sa social environment ni Michelle. Ang lugar kung saan nakatira si Michelle ay isang distrito na puno ng droga na walang mga sistema ng suporta na makakatulong sa kanya. Sa halip, sinamantala ng mga drug dealer ang kanyang kahinaan. Ito ay isang istrukturang problema na hindi maaaring malutas ng individual na kagustuhan lamang. Ang emotional analysis algorithm na dinisenyo ni Kenji ay nagbigay din ng mahalagang insight. Inihayag nito na ang pagkalulong ni Michelle ay hindi lamang isang paghahanap ng kaligayahan, kundi isang self-destructive behavior na nagmumula sa matinding depression at kawalan ng pag-asa. Bagamat matindi pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, ang pagkakasala sa hindi pagiging mabuting ina ang nagpalala sa kanyang pagkalulong. Iniharap ng bagong Protocol X kay Michelle ang isang integrated treatment plan. Ito ay isang komprehensibong diskarte na kinabibilangan hindi lamang ng paggamot sa droga, kundi pati na rin ng pagpapabuti ng tirahan, suporta sa pagpapalaki ng anak, at vocational training. Sa partikular, ang pagtiyak ng isang ligtas na kapaligiran kung saan siya maaaring manirahan kasama ang kanyang anak ay itinuring na panimulang punto ng paggamot. Sa simula, nagduda si Michelle. Narinig na niya ang di mabilang na pangako noon, ngunit lahat ng iyon ay hindi natupad. Gayunpaman, naiiba ang diskarte ng pangkat ng Pilipinas. Nakatuon ito sa patuloy na pagkamit ng maliliit na tagumpay sa halip na gumawa ng malalaking pangako. Ang unang hakbang ay ang pagtiyak ng pansamantalang tirahan para kay Michelle at sa kanyang anak. Sa pakikipagtulungan sa mga autoridad ng lungsod at county ng Seattle, binigyan sila ng isang malinis at ligtas na apartment. Naresolba rin ang problema sa daycare ng kanyang anak. Una nilang itinatag ang isang kapaligiran kung saan makakapag-focus si Michelle sa kanyang paggamot. Ang ikalawang hakbang ay ang medical treatment. Ngunit sa halip na ang umiiral na mga standardized program, ang customized treatment na akma sa individual na sitwasyon ni Michelle ang ibinigay. Sa partikular, ang paggamot para sa depression at anxiety disorder ay isinagawa ng sabay-sabay. Ang pagpapasya ay ang mababaw na paggamot ay walang saysay kung hindi matutugunan ang mga pangunahing sanhi ng pagkalulong. Ang pinakamahalagang aspeto ng proseso ng paggamot ay ang pagpapanumbalik ng tiwala sa sarili ni Michelle. Paulit-ulit na binigyang diin ni Dr. Reyes kay Michelle, "Ikaw ay isang kahanga-hangang ina. Ang iyong pagmamahal sa iyong anak lamang ay sapat na upang ikaw ay maging isang mahalagang tao." Ang pangunahing punto ay isang pagbabago ng pananaw, ang pagkilala na ang pagkalulong ay hindi isang pagkukulang sa moral kundi isang sakit na maaaring gamutin. Isang nakakagulat na pagbabago ang nagsimula sa 3 linggo ng paggamot. Sa unang pagkakataon, nagawa ni Michelle na manatiling hindi gumagamit ng droga sa loob ng 1 buong linggo. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, nagdulot ito ng matinding kumpiyansa. Umiiyak siya sa tuwa
na sinasabing nagawa niyang makipaglaro sa kanyang anak sa parke. Pagkaraan ng 6 na linggo, nang muli kong makita si Michelle, parang ibang tao ang nakikita ko. May kislap sa kanyang mga mata at natural ang kanyang ngiti. Higit sa lahat, tila masaya siya kasama ang kanyang anak. Unti-unti siyang lumalaya sa kanyang nakaraang pagkakasala at muling nakukuha ang kanyang tungkulin bilang isang tunay na ina. Ang mga salita ni Michelle sa isang media interview ay lubos na tumagos sa aking puso. Ang sistemang ito ay tiningnan ako bilang isang tao. Ginamot nila ako hindi bilang isang stigmatized addict, kundi bilang isang taong may kakayahang gumaling. Binigyang diin niya na ang pagkakaibang ito ang lubos na nagpabago sa kanyang buhay. Ang kaso ni Michelle ang naging unang kumpletong recovery success story ng bagong Protocol X. Tinawag siyang Recovery Patient 05 at naging simbolo ng pag-asa para sa ibang mga pasyente. Ito ay isang sandali kung kailan ang isang bagay na inakala na imposible sa umiiral na sistema ay naging katotohanan. Nang maiulat ang tagumpay ni Michelle, nakuha nito ang atensyon ng buong bansa. Ngunit ang tunay na kamangha-manghang resulta ay lumitaw pagkatapos noon. Sa Seattle at sa mga karatig na lugar nito, kung saan sinubukan ang bagong Protocol X, nagsimulang mabilis na bumaba ang drug addiction rate. Nasaksihan ko ang hindi kapani-paniwalang mga pagbabago habang sinusuri ko ang lingguhang mga ulat ng istatistika. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa ground. Ang mga patutuo ng mga medical staff na nagtatrabaho sa mga ospital sa lugar ng Seattle ang nagpapakita nito. Isang doktor sa emergency room ang nagsabi sa isang interview, "Noon, nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa sa tuwing nakakakita ako ng isang addict. Ngunit ngayon, may pag-asa na ako." Nang gabing iyon, binisita ko si Kenji at buong puso akong nagpasalamat. Si Kenji, sa halip na bumati, ay nag-alok sa akin ng kape. Sumipsip ako ng kape at nagulat. Sinabi ni Kenji sa akin na ito ay Filipino mixed coffee at ngumiti siya na sinasabing, "Sa wakas, ay natikman ko na ang tamis ngayon." Dati, palaging masakit ang puso ko, kaya mapait na kape lang ang kaya kong inumin. Habang sumasakit ang puso ko sa mga salita ni Kenji, ngumiti na lang ako, nagpapasalamat sa kaligayahan na muli niyang natamo. At naramdaman ko na ang hinaharap, na sabay naming lalampasan ni Kenji ay puno ng pag-asa.